Ang bahay na pinamumugaran ng espiritu. Sa isang tahimik na baryo sa probinsya, may isang lumang bahay na kilala sa pagiging misteryoso. Bagamat maganda at malawak ang paligid nito, iilan lamang ang gustong tumira dito dahil sa kakaibang kwento na bumabalot sa lugar. Ayon sa matatanda, may isang matandang puno sa tabi ng bahay na siyang tinitirhan ng mga espiritu. Isang gabi, lumipat sa bahay ang pamilyang De La Cruz. Bagong kasal si Roberto at si Clara at umaasa silang magkaroon ng mapayapang buhay sa baryo. Subalit, hindi pa man sila nakakatulog sa unang gabi ay nakarinig na sila ng mga kakaibang tunog, mga kaluskos, pagkatok sa bintana, at mga bulong na tila ba'y galing sa hindi nakikitang nilalang. Ano yun? Tanong ni Clara habang niyayakap si Roberto. Siguro'y hangin lang, sagot ni Roberto, ngunit ramdam niya rin ang takot. Ngunit hindi iyon natapos sa isang gabi lamang. Gabi-gabi, ginugulo sila ng mga espiritu. Madalas, bigla na lang bumubukas ang mga pinto, naglalaglagan ang mga bagay, at may malamig na hangin na tila ba humihipo sa kanilang balat. Nagdesisyon si Roberto na kausapin ang isang albularyo sa baryo upang malaman kung ano ang dapat gawin. Sabi ng albularyo, ang mga espiritu sa inyong bahay ay galing sa matandang puno sa tabi ng bahay. Hindi sila mapalagay dahil nais nilang protektahan ang kanilang tirahan. Hanggat nariyan ang punong yon, hindi titigil ang kanilang panggugulo. Ano po ang dapat naming gawin? Tanong ni Roberto. Kailangan niyong putulin ang punong yon, ngunit dapat ito'y gawin ng may paggalang. Bago putulin, mag-alay kayo ng pagkain at kandila. Huwag niyong kalimutang humingi ng pahintulot at magdasal, sagot ng albularyo. Kinabukasan, sinunod ni Roberto at Clara ang payo ng albularyo. Nag-alay sila ng prutas, kanin, at 3 puting kandila sa ilalim ng puno. Nanalangin sila ng taimtim at humingi ng tawad sa mga espiritu. Matapos ang dasal, maingat nilang pinutol ang puno. Habang nahuhulog ang mga sanga at dahon, tila ba naramdaman nilang humupa ang bigat sa kanilang dibdib. Mula noon, tumigil na ang mga panggugulo sa kanilang bahay. Tahimik na ang kanilang mga gabi at muli silang nakatulog ng mahimbing. Naging payapa ang kanilang tahanan at naging masaya ang kanilang buhay sa baryo. Ngunit hindi nila nakalimutan ang aral na ang kalikasan tulad ng bahay at pamilya ay dapat igalang at ingatan.